Good evening mga paps, for tonight video, bali gabi na kasi tayo. Share ko lang tong rare brake natin. Bali magpapalit tayo ng brake show. Ito sana ayaw ko na tong itapik kasi may video na tayo nito mga 2 years ago pa. May na-upload na tayo nitong video. Kaya lang magre-re-upload tayo ulit kasi may nakita tayong tutorial, hindi na natin siya papangalanan, na disagree ako sa ginawa niya. Kasi kung mapapansin nyo mga paps, yan, ba't nakatutok na tayo dyan? Kasi ito mga paps, i-share ko sa inyo, no? Itong araw na to, tapos itong kontil na to ng, yan, nasa ilalim. Yan ang ibig sabihin yan, is yan yung limiter natin. Limiter yan. Yan yung pinaka-limit. Na ibig sabihin, kapag itong brake arm natin, nagpang-abot na sila, nagpantay na sila, yan na yung indicator na kailangan mo na magpalit ng brake shoe. Kasi yung brake shoe natin mga paps, hindi natin nakikita yan sa loob. Kaya ito nilagay ng manufacturer para ma-aware ka na yung brake shoe mo is manipis na o palitan na. Kaya yan yung limit niya. Kaya hindi yan talaga sinagad para sa safety yan na gumagamit. Yung nakita kasi natin na isang tutorial, itong brake arm, ang ginawa nung isang tutorial, in-adjust na yung brake arm para daw lumakas yung preno. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano niya in-adjust. Itong brake arm na to mga paps, tinanggal niya to, tinatanggal talaga to para ma-adjust yung preno. Tinanggal niya yan, tapos pinihit niya itong arm na to, paakyat. Bali dinala niya papunta dito para daw lumakas yung preno. So totoo talaga yung lalakas yung preno kasi hindi na siya sagad dito sa dulo eh. Lalakas talaga yon. Kaya lang hindi dun maganda at hindi safe sa tutorial niya. Kasi paano kung yung owners ng motor is first time lang magkaroon ng motor. Ganun yung ginawa niya. Ang akala nung owners, lumakas yung preno niya kasi lumakas talaga. Kaya lang hindi niya alam, naupod na pala yung brake shoe niya sa loob. So ang tendency nun, meron kasi itong tinatawag na drum brake sa loob. Sisirain niya yung drum brake. At kapag na-damage na yung drum brake, ang kakapit na, alloy sa alloy. Kasi alloy ito eh. Tapos alloy yung kinakapitan ng brake shoe natin. So malalagay sa alanganin yung gumagamit. At malaking gastos. Kasi maubos yung drum brake ng hub natin. Tapos pwede pa siyang mag-ski dahil kakapit yan kapag uminit yung alloy, malagkit yan, kakapit yan sa alloy. Ngayon ipapakita ko sa inyo yung nasa loob niyan. So ayan mga paps, natanggal na natin. Bali yan talagang original na posisyon yan mga paps. Ganyan ang limit niyan. Ang ginawa nung isang nag-tutorial, tinanggal niya tong screw na to. Tinanggal niya. So walang masama kung tatanggalin niya na. Tinanggal niya yan. Tapos nung pagkatanggal niya, so nailabas niya, hinugot niya to. Hinuhugot talaga yan, ganyan. Para i-adjust. Ang ginawa niya, tinanggal niya tong bolt na to. Nung natanggal niya tong bolt na to, pinihit niya pataas ng ganon para pumasok siya sa ibang thread. May thread kasi yan mga paps kung makikita nyo. Ayan o, may mga ngipin yan. Yan talaga yung tamang sukat niyan. So syempre dahil na-adjust ang magiging posisyon ng ating brake, kasi yan yung tamang limit niya, magiging ganon. So okay. Pag piniga mo siya ng ganon, lalakas talaga siya kasi lumayo itong arm natin eh. Kaya lang ang delikado nga, kaya nung sinasabi ko sa inyo kanina, masasaid niya yung brake shoe sa loob. Kakalasin natin itong mags. So, ayan na mga paps. Natanggal na natin yung ating mags. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan yung pinaka-limit niya mga paps. Oh. Ayan o. Di ba manipis na lang siya? Ayan yung pinaka-limit niya. Yun yung dahilan. Kaya meron tayong limiter na tinatawag. Itong kuntil na to. Ayan o. Wait lang, at nasa gilid. Ayan yung mga papso. Ayan yung dahilan, ayan yung rason kung bakit may ganyan yan. Ito. Kaya may tinatawag siya na limiter. Kasi imaginein mo kapag itong brake shoe natin na side, akala mo malakas pa rin yung preno mo kasi talagang masasagad niya, papasok yung arm natin, gaganon niya hanggang gaganon yan eh. Oh. Kaya lang itong brake shoe natin, ang hindi natin alam, lalo na kapag first timer ka, at wala kang ideya sa mga ganito, akala mo malakas yung preno mo. Pero ang hindi mo alam, upod na pala to. Ayan o, tinan mo ang nipis na lang nung drum brake natin. Ay yung brake shoe natin, ayan. Napakanipis na lang yan. Ngayon siguro, pwede rin gawin yun kung mga 1D mo lang gagamitin, halimbawa nalanganin ka sa daan, sagad na talaga, gagawin mo lang ng para makauwi ka. Siguro pwede rin yun. Pero kung ang purpose mo lang talaga is palakasin yung preno, lalagay ka talaga sa alanganin dahil hindi mo nakikita yung nasa loob. Hindi mo makita kung ano na yung status ng preno mo, kung side na. Kasi ang expect mo nun, malakas pa siya dahil kumakapit pa. Pero ito,
hindi mo alam na ubos na pala yung laman niya. Pag naubos to, nasagad, ang sisirain niya, drum brake. Ito yung drum brake natin, ito. Ito yung drum brake. Ayan, kung pag sinalat mo tong mga paps, ito sa akin medyo may uka na. Ito, kasi medyo malaki na yung tinakbo ng motor eh, ito. Ngayon, pag naubos tong drum brake mo na to, itong drum brake pala itong mga paps, nakapagkalas na ako na ito. Ang kulay nito parang rose gold. Ayan. Pag nasaid mo yan, kakapit yan sa alloy. Ito, alloy to eh. Ang ilalim niyan alloy din. Ngayon, itong pinakang kinakapitan ng ating brake shoe alloy din. Ang mangyayari, gastos malala ka. Kasi, uukain niya to na drum brake mo. So, pag uka na yan, kahit anong palit mo ng brake shoe, hindi na siya kakapit. Dahil uka na siya eh. Ngayon, instead na ang gastos mo lang is etong brake shoe, pati itong drum brake ng motor mo, nadamay pa. Kaya hindi ko talaga recommended na ganun yung gawin, i-adjust. Pero choice nyo pa rin kung kayo may-ari ng motor. Pero yung tinitips ko lang sa inyo is yung sa safety ninyo. Ito yung mga paps na hawak ko, ito. Ito yung bagong tawag dito. Bagong drum brake na, bagong brake shoe na binili natin ito. Kung mapapansin nyo, ibang-iba yung kapal niya dyan, no? Diba? Ibang-iba yung kapal ng ng asbestos. Kasi ito bago. Ito yung luma. Kaya ayun, kung gusto niyo ng safe na biyahe, nasa inyo pa rin yan. Pero ang tip ko lang talaga sa inyo, hangga't maaari, wag nang ganun. Wag niyong i-adjust yung arm para lumakas lang yung preno. Kasi ang buhay walang replay. Yun lang, walang replay ang buhay. Siyempre, doon tayo sa safe. Kung halimbawa alanganin talaga sa daan, hindi na ako makapit, siguro pwede yun para lang makauwi ka. Pero kung wala kang idea regarding sa preno na to, hindi mo alam kung paano to sa loob, wag mo nang gawin kasi isipin mo niya malakas pa yung preno mo, kaya okay lang eh. Kaya mas maganda talaga na palit na lang ng bago. Ayan, palitan na lang ng bago para komportable ka sa biyahe mo. Kaya ayun lang mga paps. So sa ngayon ikakabit muna natin to para matapos to tayo. Kasi gabi na talaga. So ito na mga paps, nalinis na natin. Hindi na natin masyadong nalinis pero nabuwasan kahit paano. Ayan, kasi umulan bigla. Mababasa tayo. Walang bubong yung ating pinagagalaw na yan. Malinis na siya. Tapos yung drum brake natin, malinis na rin naman. So ilalagay na natin to. Ganun pa rin naman paglagay. Dating pwesto. Kung saan yung may butas, ayan, dito. At itong lapat dito. So sasalpak muna natin. Ito na siya mga paps. Ayan, naisalpak na natin yung bagong brake shoe. Ayan yung forma niya. So ayan. Okay na siya. So lagay na rin natin yung mags. Pero dahil nga umuulan, paano hanggang dito na lang muna tayo. At yun lang yung ating kunting tutorial. At sa pagbalik pala ng mga spring mga paps, etong spring na hawak ko, sa pagbalik pala nito, dito siya sa loob mga paps dito. Ayan. Tapos ito yung pinakang stopper niya. Itong kuntil na to. Ayan, nakashoot siya ng ganyan. Tapos ganon. Ayan, ayan yung pwesto ng spring na yun mga paps. Tapos saka na natin ilalagay yung mechanical cable. So sa ngayon, yan lang naman yung gusto kong ma-share sa inyo, dagdag kunting kaalaman dun sa mga baguhan na gusto mag-DIY. So ayun, sana nakatulong mga paps. At kung nakatulong sa inyo, at kung nagustuhan mo ng ating munting video, like and share mo na rin mga paps. At mas maganda kung nakasubscribe ka para updated ka sa ating bawat video na i-upload. So yun lang, at ride safe everyone.